Yun na nga. Okay, so singit natin ulit to. Kasi nasa ano pa to eh. Yung sunod-sunod na video na sa Singapore pa. Pero dahil Sabado ngayon, saktong-sakto, singit na natin to. Kakatapos lang nung ano, diba? Landing pad kahapon. Okay. Overpriced nga ba? O mahal nga ba ang bili natin? Parang mas pangit yung overpriced sa term, no? Mahal nga ba ang bili natin dito sa setup natin na keyboard na to? Diyan. Boom. Zuya GMK81. Yan. So, ano yung pinagbibili natin? So, nabili natin yan. Ayan, sa landing pad Singapore. Nakakita nyo naman yung video kahapon. And then, ito yung keycaps. Pupuksan din natin yan. Yung Apple. Yung Apple. Hindi, nakisakay lang to kasi wala na akong paglalagyan. Yun, pauwi tayo. Hand carry lang natin yan. Tapos, itong mousepad. Alam ko nakita nyo to, pero ito na unahin natin. Actually, ito pala. So, bumili tayo ng extra keycaps or ng switches. Ang ganda ng ano nila. Ganda nito. Oh. Yan. Ayan, Philly key. Hindi kita ba? Kita, Philly key. Ayan. Pupunta tayo dito yung sa natin, feedback natin dyan. Although na-testing ko na doon, pero syempre, iba yung pag nandito tayo. Okay, so yun na nga yun. And then bumili tayo ng hindi ko matandaan yung presyo, pero balikan nyo na doon or singit natin dyan. Ito yung mousepad, $20 or $25 na nabili. SGD natin nabili. Yung pusa. Ayun, basta yun yung texture. Maganda naman, quality naman. Actually, napapunta na siya sa, feeling ko premium na rin eh. Pero yun yung quality. Pero makakabili tayo ng mga ganito. Mga 600, tansya ko, 600. So more or less, dikit lang eh, no? So yan yun. Dikit lang. Hindi ganun kalayo yung presyo, pwede na. Okay. Yeah. So, punta tayo sunod dito sa sa keycaps. Yung keycaps, iba yung itsura ng box niya. Napakita ko doon sa video na parang isang hilera nun nung parang stante, iba-ibang keycaps. Kung original ba, feeling ko kasi nung kinapa ko yung likod versus dun sa mga Shopee keycaps natin, mas makapal, just mas pinoy. Pero ito, papakita ko sa inyo. Hindi ko matanda yung presyo nito, pero yun. Okay. Oh shit, nasira. Hindi, okay lang. Generic box, pero sayang din Okay. Original ba? Hindi ko rin sure eh, pero okay. So, may natira pa dito. Ayan o. Ano pa ang pinakamadali para makita? Ito na lang. Ito yung keycaps. Ito yung sinasabi ko. Ayan o, pulido to. Ito mas makapal. Ay, hindi kita. Mas makapal. Kung umorder ka dun sa kadalasang ino-orderan sa Shopee, makita mo yung mga likod na ganyan. May parang sungki-sungki. Alam mo yung may parang labas na onte. Yung iba malinis, yung iba hindi. Pero ito, pulido, ayan o. Pag ginapa mo rin itong ganito, malinis. Kahit itong texture na to. Ayan. Nag-try na ako ng iba't iba. Ayan o, meron pa sa ilalim. Ayan, baka palitan ko yung itsura nung nakalagay, pero yan yun. Testing pa tayo. Baka kasi chamba eh, no? Ayan. Pero hindi, na-check ko na to. Ang tagal natin nagantay dun eh. Ayan o. Linis o. Kahit to. Ito yun o. Dapat may mga sabit-sabit yan eh. Last na check. Bago tayo pumunta dun sa keyboard. Ito, shift or enter. Ayan o. Linis. Kahit ito. Ang ganda ng texture. Ayan o. Diba? Pulido. So, hindi ko sure kung original or medyo top grade yung pagkakagawa. Kasi, pero kasi yung original ko, yung yung sa Faker, galing din sa, nakalimutan yung shop, pero yun, original. Halos, actually, mas maganda yung quality nito. Pero mas bago-bago kasi to, yun, parang 2-3 years ago. Or 2 years, maybe. Okay, so yun na yung keycaps. And pupunta na tayo sa controversial kung medyo mahal. Medyo mahal talaga, men. Kasi kinumpute ko na. Pag
habang naglalakad kami, pabalik sa hotel, kasi after nun, ang bigat kailangan gumala ka pa. After nun, nagko-compute ako. Yung keyboard, plus yung switches, plus yung keycaps. I'd say makakabuo ko ng mga 6,000-7,000 keyboard. Pero nung nasa conversion na, parang umabot 13 din or 12,800, parang ganun. So 13 din halos. So worth it ba tong keyboard na to sa extra? Sabi mo ng 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Extra 6,000. Malalaman natin. Open natin sabay-sabay. Ito na. GMK. Okay, so before nun, before tayo pumunta doon, bakit GMK? Commercial? So, going back? Bakit nga di GMK? So, okay naman GMK, hindi pala okay naman. Actually, okay ang GMK. Meron tayong GMK 7, GMK 60 or 65, yung kay Bekbek. At saka yung isa, basta alam ko dalawa na, dapat yung isa kong gagamitin. Ang problema doon sa binibuild kong GMK, nakaangat. Tinamad na akong ayusin siya. So hanggang ngayon nakatambak siya somewhere dyan. So anyway, so ayan na, buksan na natin tong GMK 81. Naayos na to ni ate na nag-ayos sa Singapore. Nakalimutan ko yung check yung pangalan, pero GMK 81 75%. Let's do this. Let's do this. Alright. So pare-parehas yung ano, no? Before wala nun, ang daming sinasabi. Before pala nun, pare-parehas yung box ng GMK, ganyan yan. Kaya mapapansin nyo pare-parehas. So, open na natin. Ito na yung overpriced nating keyboard. Wow! Ay! Wala nang plastic. Dapat kasi may plastic pa to pero anyway, so baka tinanggal na. Baka hindi na sinama. Pero check nyo. Solid. Pwede pa yan, uy, dumi ng unti. Pwede pa yan yung may mga nakalagay doon, di ba? May mga tawag dito, mga yellow. I-edit natin yan, or papalitan natin yan, pero open natin. So, anong pang kasama ng ganito? Uy, standard. Nakaangat pala yun. Parehas lang naman, malamang. Pero ito yun. Nagkakalkal si Bona. So, yan. Zuya GMK81, parehas lang to. Ano bang GMK? Taiwan or Chinese? Chinese yata, pero check ko na lang. Siguro lagay nyo dyan or comment nyo na lang para mas maganda. Ayan. So, Bluetooth pairing, parehas lang naman yan. Pero tong keyboard na to is VIA supported. So, very good yun. Na-testing ko na yun. Other than that, ito pa yung kasama niya. Siyempre, meron siyang braided. Ano na naman yun? May nagpapakarga, Yes. Hi daw, guys. Hi, Bona. Hi, si Bona. Hi, Bona. Hi, Bona. Hi, Mama Pegs. Hi, Mama Peggy namin. Anong gusto? Mamaya nakargahan. Ha? Mamaya nakargahan. Ba muna si Bona, okay? Doon muna, mamaya. Magtitreat si Bona mamaya, guys. Magtitreat daw si Bona mamaya. Sige na. Bumaba na yan. Nung nabuntis yan, nangayaya tapos na na kunan. Ay, nakikinig. Ano yan? Sige na, kamot na. Kamot. Kamot, ganun. Nakikinig. Ano yan? Ano si Bona, nakikinig. Okay na. Mamaya, kargahan, okay? Video. Lagi sumasama sa video, no? Malambing kasi yung mga yan. So, anyway, so may kasama siyang braided cable na gold ba to? Parang gold Ay, hindi nag-refer. Nagre-refer lang sa ilaw. White pala, parang white. Ayan, tapos braided. Ang ganda talaga ng mga ganitong klaseng cable. May nagpapakarga na naman sa ilalim. Yes, puti. So, braided cable, USB-A, USB-C. Standard na keycap puller. Okay, so di na natin gagamitin yung cable niyan. Pupunta tayo dito sa keyboard natin. Gagamitin ba natin to? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Medyo nakakahinayang. Bam! Magte-test, ano ba tayo? Na-testing ko na naman tong mag-keyboard typing test, pero pakinggan nyo na lang. Ayun, meron pa siyang LED pala dito. Hindi na masyado uso yung LED keyboards ngayon, no? Or wala na ako masyado nakikita. Parang bumalik sa standard na keyboard. Yun iba, may knobs pa rin, pero medyo na wala to. Na kasikatan niya is nung
Tawag dito, ano yung isang keyboard na yun? Nakalimutan ko. Basta may isang keyboard na talagang pumutok siya ng sobra dahil doon sa first time naglabas ng LED tapos sobrang mura. Anyway, so punta na tayo sa sound check. Buo, no? Hindi siya ganun ka, alam mo yun, yung buong buo, pero maganda yung tunog niya eh. Wow, solid yun ha. Para kumakatok sa pinto oh. Solid. Okay, so yan yung sound check natin. Pupunta tayo sa pagtanggal yan mamaya. Pero before that, taas. Madaling switching again. Type-C, ayan, Type-C. USB, pag wired or off. Dongle, and then yung Bluetooth. Tapos ito yung dongle. Magnet nga ba? Parang hindi ah. Wait. Parang magnet naman, pero parang hindi. Parang hindi siya kumakagat eh. Parang hindi siya magnet. Feeling ko hindi siya magnet ah. Pero okay. So gilid wala. Yan, gilid wala. Gilid wala. Okay, sa ilalim wala rin. And then sa ilalim, ito yung medyo sa GMK. Maganda naman yung keyboard nila, pero itong ilalim na hindi nila masyado binibigyan ng importance. Kasi yung mga ang gaganda ng katulad ng Fury Cube. Actually may nakita akong Fury Cube doon. Yung ibang mga keyboard, yung mga Rainy, yung ganun, 'di ba? May magaganda yung ilalim eh, pero ito may basic lang. Although sige, given na plastic to, pero standard na lang to. Anyway, wala lang, share ko lang. Yun yung napansin ko sa GMK na keyboard. Or siguro maglalabas sila ng ganun, pero baka mas mataas yung presyo, kaya tinatry nilang iba, tinatry nilang mas simple as possible. Okay, so yun na yun. Typing test ba tayo? Sige, typing test tayo. Pero before that, mabilis na. Uy, nalalaglag yung kable ko kayo. Wait lang. Okay. Yan, mabilis na. Nice. Thumbnail. Babam. Okay, punta na tayo sa typing test. Na-typing test ko na to. So, before tayo pumunta doon sa yung typing test, bigyan ko na kayo ng aking feedback. Uy. Ang nanghingi kasi ako, sabi ko kay ate doon, gusto ko ng at least medyo dikit sa ako na silver. So, binigay niya ako. Actually, medyo dikit naman din talaga. Pero, nung tin-testing ko na siya, masyadong malambot. So, parang ang bilis ko mag-type. Yung ibang keys, hindi masyado kumakagat. So, ito, testing natin. Pero kasi nakatayo ako nun. So, tingnan natin pag nakaupo kung anong difference. Yan, game. Oops, nice one. Angat natin onte. Ito maganda sa sa surface tumatayo mag-isa. Testing. Okay, game. Wait, naghang. Nakita nyo, naghang. Kailangan natin palitan tong surface natin. Medyo naghang na siya. Okay, game. Ulit. Ganda pa nung 3-2-1 ko. 3-2-1 ulit.
Yung pwede na, pwede na. Pero yun nga, hindi siya masyado. Mas magaang siya sa standard na ginagamit kong switch, which is yung silver. Mas magaang siya ng unting-unti. Yung unting-unti na yun, feeling ko kasi pagka na-press ko na siya, pag napatalon tayo ng iba, yung pala, nami-misclick. Misclick na, kala ko nag-click na, pero hindi pa. Ganun yung nangyayari. Pero, again, yung part na yun, isa na yan. Kasi, mas sanay ako dun sa Gateron Silver, Black. Yung ganun yung actuation force or yung pag-press mo. Ngayon, pag napalipat ako tulad sa ganito, yun yung posibleng mangyari. Pwede naman pag masyadong matigas, ang hirap naman pindutin. So, sana yan. Pero kasi nasanay ako sa ganung sa ganung lambot or yun nga, yung actuation lambot ng switches, kaya medyo may onting pagbabago. Pero okay naman. Rinig nyo naman. Ang ganda ng tunog. So, going back tayo. Sulit ba ha? Hindi. Hindi siya sulit. Alam naman natin yun. Mahal yung bilhin natin dito. Pero again, ang pagpunta natin doon, or pabili natin doon, hindi na doon sa paggamit ng keyboard. More on memories, more on parang dito natin to nabili. Ito yung nabuo natin keyboard. Kasi pagpasok ko pa lang doon, nakita ko na yung mga keyboard, shit, sabi ko na mapapagastos tayo dito. Pero dahil meron tayong sponsor, binili sa atin na ito Bekbek. Thank you so much, Pamachup-chup. Binili niya sa atin to. So, hindi naman tayo usually pag ano, hindi naman na tayo nag-check ng price kung ano. Sabi ko, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, hanggang sa ito yung umabot. So, again, hindi siya sulit kung bibilin mo lang siya for like normal work. Pero kung like pumupunta ka doon, you're buying a piece of that memory or that place, di ba? So yun, maganda naman sa magandang GMK, pero again, meron mas magandang keyboard. Pero kasi sa lugar na yun, parang GMK yung nakapukaw ng aking atensyon. So kaya yun natin binili. Anyway, so yun lang, dito na natin tatapusin. Medyo napahaba ng onte, pero solid experience. Nakita nyo naman pinunta natin kahapon, di ba? So saan tayo susunod, di ko alam. Kung saan man tayo abutin ng tadhana. At dyan, dito na natin tatapusin. Kung bubuo nga kayo ng ganito, siguro roughly makakabuo kayo mga 4,000 to 5,000. Yun na yung pinakamura. With at least decent na yung keyboard na yun. Pwedeng mas mura na around 4,000. Kaso yung keycaps baka medyo mag-suffer. I won't recommend na yung switch yung part na yun, kasi switch, laking bagay talaga nun. Yung keycaps pwede pa kasi alam mo yun. Pero masakit naman sa mata, no? Pero mag-spend ka at least around 4,000 to 5,000 pag sa mga ganitong klaseng keyboard, sa mga bare bones. O yun lang, sige na, dito na tatapusin. JMK 81. Bye-bye na guys. Bobo.